It's so yummy, yummy, yummy! Tikman nyo na, gumawa ako ng pizza with potayo na may dijudge and jubon. Tara, let's do it! Ito nga pala ang mga ingredients na ginamit ko sa aking pizza and potayo. Gumamit nga pala ako ng 1.5 baso ng harina at 1.5 basong active yogurt at 1.5 basong fresh milk. Ito palang epekto sa akin ng pagiging chismosang palaka ko sa aking kapwa content creator na gumagawa ng potayo at pizza. O diba? Gaya-gaya lang ang peg. Wala kayong pake, basta ako gagaya. Tapos... At para nga matamis-tamis at may kasamang pagmamahal ang aking potayo at pizza, hinaluan ko ng kalahating pinggan na asukal at para balance, hinaluan ko naman ng kalahating teaspoon ng asin. O di ba balanse? Tapos para umansa naman siya, lagyan natin ng isang kutsaritang maliit na baking powder at isang kutsaritang maliit ng kamira. Wow. Samahan na rin natin ng 1/4 ng baso ng mantika. At eto na nga ang pinaka-exciting na part ng paggawa natin ng ajina, ang haluin ang mga ingredients. Kailangan natin siyang haluin ng maigi para magsama-sama ang mga ingredients na ginamit natin. Then after nyan, mamasahin natin ng manual. Ayoko gumamit ng machine kaya manual ang ginagamit ko. Baka sabihin nyo wala machine dito sa bahay ng amo ko. Abay meron, kaya lang tinatamad akong buksan at gusto ko magmano-mano. Oh, thank you so much. Uy, sa atin lang to ha. Kaya ginagamit ko pang masa ang kamay ko dahil tinatamad ako gamitin yung machine. Kasi nga, dagdag pa sa hugasan, di ba? At least kung kamay ko lang, di wala nang masyadong hugasan, di ba? Secret lang natin yun ha. Sa ngayon, kailangan ko lagyan ng mantika ang paglalagay ng ating ajina at ang ajina ginawa natin kasi mamaya lalagyan natin siya ng taklipa. Then after, hayaan natin siya umalsa after 1 hour. So after 1 hour, pag hindi pa rin siya umalsa, hayaan mo lang muna. Aalsa din yan. Hintayin mo lang. Kagaya ng paghihintay mo sa jowa mo, wala nang kapag-apag-asa. Aminin. Tas malalaman mo, binubola ka lang para maghintay ka na maghintay, o diba? Ano, daday? Ano kinabukasan mo? Gising na, day! Hay nako, baka saan pa mapunta ang usapan na to, makabalik na nga sa ginagawa ko. Ito, natatakpan ko na ng taklipa ang ating ginawang ajina. At hihintay natin yan, i-rest natin ng 1 hour at hihintay natin siyang umalsa at umalsa at umalsa. Then after yan, habang naghihintay akong umalsa yan, nagpiprepare naman ako ng ating gagamitin sa ating pizza. Naghiwa ako ng bell pepper, ng sibuyas, ng jubon na para sa ating potayo, at yung ating sauce para sa pizza, ininit na rin natin, at ang chicken na gagamitin natin sa ating potayo ay nakaredy ng lahat. After nga ng paghihintay natin, ito na ang 1.5 hours ay umalsa na ang ating ajina, kaya gagawa na tayo ng ating pizza and potayo. At ito na, magsisimula na tayo. Hinanda ko na rin pala ang ating pagmamasahan ng ating ajina para magmamasa na lang at maghuhulma para sa ating pizza. Una natin gagawin ay pizza, kaya tara, kailangan natin masahin maigi para naman pumaloob ang hangin sa loob at para umalsa pa siya pagkatapos natin gawin. I-circle natin yan gamit ang baso or tasa dito kasi wala kaming hulma na silver na katulad ng iba. Kaya ang ginagamit ko ay yung tasa nilang pangkape na medyo malaki-laki. Hinati ko sa dalawa para iisa ay para sa pizza at yung isa naman ay para sa potayo. Dumidikit yung ajina sa aking pamasa kaya ayan, nilagyan ko siya ng konting harina para naman hindi siya dumikit-dikit at kailangan na natin i-flat ang ating ajina ng konti. Hindi makapal, hindi manipis, katamtaman lamang kasi aalsa pa yan mamaya. Balik na rin natin para magpantay-pantay ang ating pagkakamasa. Lagyan natin ng konting harina kasi nga dumidikit sa ating pangmasa. Then after nyan, isi-circle natin gamit ang baso kasi nga wala kaming pang hulma ng circle. Kaya ang ginagamit ko ang kanilang tasa pang kape. Habang ang gumagawa ako nyan, ay pumasok ang amo kong lalaki. Kaya lalo nakita niya nag-cellphone ako or nagbibideo ako, ay bay bumalik sa sala. Pero nung bumalik siya, nakita niya na yung cellphone ko ay nakapatay na at hindi ko na ginagamit. Ay, ayun, nagtimpla na siya ng kape niya. Kagaya nga ng sinabi ko, ang ginagamit kong pang circle ng ating pizza ay yung tasa nilang pang kape kasi nga wala kami nung silver. So nakagawa ako ng 15 pieces para sa pizza and then ngayon gagawa naman tayo para sa ating potayo. Uunahin ko na yung dijudge na sinabi ng aking among babae kasi para daw sa kanila ng amo kong lalaki, dijudge ang para sa kanila. Hindi ko na masyado binonggahan ang design ng ating potayo para sa ating dijudge kasi nga
Napakasimple lang naman ang aking ginawa ngayong araw na to. Hindi naman kailangan bonggang-bongga at wala namang mga bisita. Mga amo ko lang naman din ang kakain. Hindi naman kailangan ng presentation. Hiniwaan ko lang sa dalawang gilid na mga 5 hiwa para may konting design. Then after, ibinalot ko sa ating The-Judge. Nakagawa nga ako ng 4 na potayor para sa ating The-Judge, 4 na potayor para sa ating jubon, at 1 potayor para sa jubon ni Pahudi. So kung nakikita nyo, nakapaglagay na ako ng The-Judge para sa ating potayor, then inihiwaan ko na yung mga gilid-gilid para sa design. Kaya ganyang design ang ginawa ko ay para maluto ang The-Judge sa loob ng ating potayor or ng ating agina. Kasi nga, syempre, mahirap na pag hindi luto ang ating The-Judge, tapos sunog ng ating agina, iti paano na, diba? Yan ang pinakamahirap dito kasi masisira ng mga amo ko kung alam nyo laang. Sa sobrang busy ko, hindi ko na siya na-videohan bago ko isalang sa oven. So, ayan na lang ang papakita ko sa inyo. Isinalang ko nga yan ng 15 minutes sa baba at 10 minutes sa taas kasi para hindi gano'ng masunog. Pero nasunog siya, nakakainis. Pero masarap naman. Kaya ito na siya. Ito na ang ating pizza and potayo. Sana magustuhan nyo ang aking video at sana magustuhan din ng aking mga amo. Hanggang dito na lang. Adios! Don't forget to follow, like, and share, and comment to my video. Thank you for watching!